Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Rema Baguio. Ayan, isang papasalamat po ako na nabigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapag-share po sa inyo. At sige po, bago po ako tuluyang mag-share, start po tayo na mag-pray. Ipagkatiwala po natin sa Lord ang umagang ito. Sige po, tayo po manalangin. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat dahil Ikaw ay Diyos na lagi pong gumagabay sa amin. Ikaw, Panginoon, O God, ang siyang nagpapala sa amin, O God. Kaya dalangin po namin na sa umagang ito, kami po ay iyong samahan. Patuloy mo po kami, O God, na turuan, O God. At sa gayon, O Diyos, ang iyong mga salita ay maging gabay po namin. At tunay nga na yung pagiging matagumpay sa buhay Kristiyano ay amin pong maranasan. Kaya salamat po, ikaw ang madakila sa umagang ito, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, ayan, so yun po, praise God. Kumusta na po kayo dyan sa Baguio? Ayan, bagaman po at nagkaroon ng pandemic, sabi natin na para bang ito, nalimitahan po yung paglabas-labas ng mga tao. Pero yun po parang masabi ko na naging isang magandang pagkakataon din naman ito na tayo po ay ito, kahit malayo, pwedeng makapag-share kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ito, bagamat po nandito siyempre sa Mauban, kaya nandiyan sa lugar ng Baguio, pwede po tayong magkasama sa pamamagitan po ng, sabi nga, ng internet. So, ngayon po, ano bang nais ko pong ibahagi sa inyo? Bagay po na nais ko pong maibahagi sa inyo. Ewan ko kung naalala niyo pa po yung last time na nakapag-share po ako sa inyo dyan. Kung natatandaan niyo pa po si Abisay. Ewan ko lang kung nare-recall niyo pa po si Abisay na eto, doon po yung napakabuti na meron kang Abisay. Kumbaga si David, meron siyang Abisay at naging kumbaga mahirap ang pinagdaanan ni David, pero dahil meron po siyang Abisay na nasa tabi niya, na nakasuporta lagi sa kanya, ay nakita po natin na si David po ay nagtunay na nagtagumpay. So ngayon, muli ay yung nais ko pong ibahagi sa inyo ay patungkol sa pagtatagumpay. Sino bang ayaw magtagumpay? Wala po ako. Ang bawat isa sa atin laging gusto magtagumpay. At ngayon po, thank you Lord, ano bang maibahagi ko sa inyo? Isang bagay po na maibahagi sa inyo ay kung papaanong mula noon hanggang ngayon ay nasa Panginoon pa rin ako, nasa paglilingkod sa Panginoon. At so yun po yung gusto kong i-share po sa inyo. Okay, sa dalawa lang po itong bagay na gusto kong ibahagi sa inyo kung paano kamtan yung tagumpay mula sa Panginoon. At ayan, yung una ay ito. Sa palagay niyo po ba, tatanong po ako, sa palagay niyo po ba, gaano ka-importante na merong naglilid sa buhay mo? Kumbaga, para bang gaano ka-importante na merong nagme-mentor po ba sa'yo? Alam niyo po, nung una nakita ko kung gaano kahalaga yung meron bang nag-guide sa'yo, merong nagme-mentor sa'yo. Kasi mas madali kapag may nagme-mentor, merong nag-guide sa'yo. Ngayon po, unang nais ko pong ibahagi sa inyo, tutuloy na po ako doon. Yan, para makamtan po natin yung tagumpay sa buhay natin, kailangan meron tayong pastol. Kagaya ng isang tupa, dapat meron tayong pastol. Okay. Siguro, ito nandiyan si Pastor Irish. Ayan. Pero alam niyo po, si David, siguro, alam naman natin tong verse na ito, sa awit o Psalms chapter 23. Ayan, sabi po dito, sa Psalms 23, sa Tagalog, isang basahin sa inyo. Sabi niya, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako
na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasin doon ako inaakay. Kahit ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harap ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay ng pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin, habang ako'y nabubuhay, doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Doon niyo po, dito sa My Sword, o sa ISB na translation po, gusto ko lang yung first part po dito, verse 1, sabi niya, "The Lord is the one who is shepherding me. I lack nothing." Yan. Ang ganda po nung, nagagandahan po ako doon sa pagkakadeliver niya ito. Sabi niya, "The Lord is the one who is shepherding me." Sa Tagalog naman, ganun lang din. Sabi doon, ang Panginoon ang nag-aalaga sa akin. Ang Panginoon ang aking pastol. Alam niyo po, si David, very proud siya, masayang-masaya siya na sinasabi niya, pinagmamalaki niya, ang Panginoon ang aking pastol. Kung mayroong nagpapastol sa akin, ang sinasabi ni David, ni Haring David, si Yahweh ang aking pastol. Si Yahweh ang aking pastol. Alam niyo po, gano'n nga ba kahalaga na mayroong pastol? Siguro, ang pastol naman, laging kalimitang nababanggit ang pastol. Siyempre, siya yung nangangalaga ng tupa. Siguro kung titingnan natin sa mga Old Testament times, at kahit siguro pang mga napapanood natin sa internet o sa pelikula, kapag yung may mga tupa, makikita natin may nagpapastol. So, ito po, yung isang tupa, pag nakita natin, kapag napawalay, diyan na nag-uumpisa nagkakaproblema yung tupa. Kapag yung tupa umalis sa kawan ng pastol, diyan nagkakaroon ng sa problema. Diyan ang tupa ay naharap sa danger. Ang danger na yan, kasi siguro yung literal na tupa, makikita natin kapag yun yung inaabangan ng mga mababangis na hayop. Kasi yung pagkakataon, kapag walang pastol, open sa atake, open na masila nila yung tupa. Alam niyo po, si Haring David sabi nga, dito sa Psalms, nandun yung very proud siya na sinasabi, si Yahweh ang aking pastol. Sabi nga, the Lord is the one who is shepherding me. Siya yung nagsha-shepherd sa akin, siya yung nag-aalaga sa akin. At dahil doon, ako ay hindi nagkukulang. Yun po, napakaganda. Na sinasabi nga dito, na sabi nga dito, sa verse 5, sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito ay iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ang ulo ko ay langisan. At pati na alam niyo sabi doon, nalulugod ka na ang ulo ko ay langisan. Siguro napanood na rin natin na yung tupa, kaya nilalangisan ng ulo para hindi dapuan ng mga insekto, ng mga nakakapagpakati ng ulo niya. Kaya sabi, yung pastol, nandun yung kagalakan na nanangisan yung ulo. Bakit? For protection. Alam niyo po, sabi ko sa inyo kanina, isa sa dahilan ng pagtatagumpay ay yung magkaroon ka ng pastor. Napakahalaga po na meron kang pastor. Alam niyo po, kaya po i-share ko sa inyong bagay na ito. Kasi napakahirap po nang walang nagpapastol. Walang nagpe-pray para sa'yo, walang nag-guide sa'yo, walang nagsasabi sa'yo. Ang hirap po nun. Naranasan ko po yung mga time na napalayo po ako sa Panginoon. Kasi bakit? Dati po, nandito ako sa Moban, dumating po yung time na nagpunta po ako ng Manila. At doon sa Manila, ako masusunod. Walang nag-guide sa akin. Alam niyo po, nung mga time na yon, nakakalungkot man po at parang masabi ko naman hindi naman dapat ipagmalaki. Pero nais ko po i-share sa inyo bilang isang na lang din, na makita natin hindi maganda. Alam niyo po yung time na nandun ako sa Manila, kaya ng mga bagay ang mga natutunan ko, ng mga bagay na hindi nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Kasi meron po ako nasamahan nun, pinasamahan ko yung barkada ko o yung kaibigan ko. Yung kaibigan ko po wala siya sa Panginoon.
At dahil po doon, kung ano yung mga alam niya, yun ang ano niya sa akin, yun ang binabahagi niya sa akin. At alam niyo po, dahil doon, mga bagay na hindi nararapat sa isang Kristiyano, ano po ako noon napawalay po ako talaga. At ngayon po, kaya masasabi ko po sa inyo, isang bagay para makapagtagumpay ang isang Kristiyano o ang isang tao, kailangan niya na mayroong nagpapastol sa kanya. Yung nagpapastol sa iyo, yung tao na sinusundan mo, ay sino yung nagpapastol sa iyo? Sa ngayon, sino ba yung nagpapastol sa iyo? Masabi natin yung nagpapastol, yan yung taong sinusunod mo. Yan yung tao na pinapayagan mong mag-guide sa iyo. Eh sino ba? Sino kaya? Yung pastor mo ba ngayon? Or meron ka pang ibang sinusundan? Ayan. Eh, alam niyo po, ang pinagmamalaki ni David, sabi niya, ang Panginoon ang aking pastol. At sabi niya doon, ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Kung ang Lord po, kung ang Panginoon ang ating pastol, eto madadala tayo doon sa mas maayos na buhay. Kapag ang susundan natin ay ang Panginoon, although meron po siya dito, may tinatawag, may tungkod at pamalo. Pero alam niyo po, yung tungkod at pamalo ng pastol, hindi yan para saktan ka, kundi para protektahan ka. Kaya napakaganda po na ito, sa buhay natin, alam ko po naman na ito dahil ito meron nagpapastol sa atin, makita natin na okay naman. Pero may pagkakataon din na para bang ang hirap magpapastol. Pero masasabi ko po sa inyo, mabuti pa rin na meron pong nagpapastol sa atin. Sapagkat yan ang nagpuprotekta po sa atin. Alam niyo po, hindi ko po ito sinasabi sa inyo dahil nandiyan si Pastor Iris. Pero kahit sino pa man po ang italaga ng Panginoon, sino pa man ang ginagamit ng Panginoon para sa atin, para mailid tayo sa isang buhay na nakalulugod sa Lord, sa isang buhay na okay sa harapan ng Panginoon. Ayan, magpasalamat po tayo dahil merong nagpapastol po sa atin. Okay, so yun po yung bagay na gusto kong ibahagi sa inyo. Okay, at praise the Lord. So, nais ko pong basahin dito sa inyo sa John chapter 10, verse 11. Ayan, nagpakilala po dito ang Panginoon. Sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ayan. Sabi ko dito, ang Panginoon sabi niya, ako yung good shepherd, sabi ng Panginoon. Ngayon, at sabi pa doon, inaalay niya yung kanyang buhay para sa tupa. Ganyan po kabuti na ang Panginoon ang nagpapastol po sa atin po mga buhay. Hindi niya tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. At makikita natin na nandoon po yung katagumpayan kapag tayo po ay papasakop sa Panginoon. Okay, so pangalawa, siguro po mabilis lang po ito ngayon. Ways para po tayo magtagumpay, magkaroon ka ng pastol. Sino man yung itinalaga sa iyo ng Lord na magpastol sa iyo, napakaganda na magpasakop dahil siya ang gagamitin ng Panginoon dito sa mga verses na binabanggit natin, siyempre ang Panginoon, pero literally meron talagang nagpapastor po sa atin at napakaganda po. Alam niyo po, nung bata-bata pa ako, siguro kung walang nag-lead, kung walang nag-guide sa akin, hindi ko alam kung nanatili pa ako sa Panginoon ngayon. Alam niyo po, may pagkakataon kagabi parang nagkakakwentuhan po kami ng misis ko. Sabi ko, bakit kaya ako naman pala sunod. Ano naman ako, sumusunod naman ako. Mahilig naman ako sumunod, hindi naman ako mahilig kumontra. Pero bakit kaya may mga tupa ngayon ang hirap sumunod. Parang yun bang magiging bunga, parang ang hirap. Sabi ko, masunurin naman ako. Bakit yan? Bakit mayroong pagkakataon may mga tupang hirap sumunod? Alam niyo po, napasalamat po ako dahil meron pong ginamit ang Panginoon para magtiyaga po sa akin. At eto ako ngayon. Okay, so number 2. Number 1, magkaroon ka ng pastol. Number 2, last po agad dito. Magpasakop ka sa pastol o magpasakop ka sa pastor. Ayan.
Gusto ko pong i-share sa inyo dito po sa John chapter 13. Ayan. 1 chapter 13. Ito po ay, ewan ko po kung naka-attend na po kayo ng camping na mayroong pagkakataon na naghugas ng paa. Kadalasan po natin ginagawa ito every summer camp. Yan, every summer camp na nagagawa po ito. Pagka may pagkakataon po na nakasali ito talaga sa schedule, sa activities. Okay, sabi po dito, ito po sa chapter 13, kung simulan po natin ng verse 1, ay andun po na ito, basahin nyo na lang din po siguro sa inyong mga bahay. Ayan, verse 4, kaya't nang sila naghahaponan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas sa kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuho siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalya ang nakabigkis sa kanya. Okay, nung time na yun po, ang Panginoong Jesus ay mayroon siyang gustong ituro dito sa kanyang mga alagad. At ang ginawa niya po, nagbigkis siya ng tuwalya, kumuha ng palanggana at binuhusan ng tubig yun. At sinimulan niyang hugasan ang paa ng mga alagad. Sinimulan niyang hugasan yung paa ng mga alagad. At yung pong mga alagad, ito naman, hinuhugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. At andun po na okay lang, habang hugas dun sa mga paa ng mga alagad. At doon naman ang pagpayag ng mga alagad na mahugasan sila ng Panginoon Jesus. Kahit na medyo siguro nagtataka sila sapagkat, hello, ang Panginoong Jesus, siya naghuhugas ng paa. Pero alam niyo po, andun na pumapayag lang sila. Andun, nuhugasan sila. Pero dito sa verse 6, paglapit niya kay Simon Pedro, si Simon nandun din si Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sabi ni Pedro, ayan, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas sa aking mga paa. Ayan. Sabi niya, gusto ko rin basahin sa English, sabi niya, Peter told him, you must never wash my feet. Jesus answered him, unless I wash you, you cannot be involved with me. Sabi ni Pedro, nung dumating na sa kanya, nung naghuhugas ang Panginoong Jesus, naghuhugas ang Panginoon, nahugasan niya yung paa ng ibang mga alagad. Pero pagdating kay Pedro, sabi ni Pedro, Panginoon, kayo pa ba ang maghuhugas ng aking paa? Halos ayaw po ni Pedro na magpahugas ng paa sa Panginoong Jesus. Alam niyo po, ito nagagawa natin ito sa camping. Pero ito po na pagkahugasan na nga ng paa, kita po natin yes, sign of humility. Andun po na naghuhugas ng paa at talagang ito po, ang lakas ng anointing kapag ka-camping na naghuhugasan tayo ng paa. Kasi bakit? Ito po ay sign ng kapakumbabaan, ng pagpapakumbaba. Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, kapag kayong ganon na hugasan ng paa, lalo nung una, hiyang-hiya talaga ako kapag kahugasan ng paa, lalo ng first time ko po na maranasan na mayroong hugasan ng paa. Sabi ko, may ganito palang activity. Nahiya ako kasi, alam niyo na, meron po akong sikreto sa aking paa. And makikita nila yon. Pero, ayun po, bagaman po at ganon, ayun po, nahugasan din yung paa ko. Nagkahugasan din kami ng paa ng mga pastor. At yung mga pastor, nakita din nila yung sikreto ko sa paa. Ayun po, pero alam niyo po, napakasarap po ng ganang pagkakataon. Okay, balikan ko po ito. Sabi ni Pedro, sabi niya, Panginoon, sinasabi niya, ayaw ko pong magpahugas sa aking paa. Ayaw ko pong pahugasan sa inyo. Siguro si Pedro, nahiya siya. Pero naman, Panginoon pa, maghuhugas ng paa niya. Sabi niya, hindi pwede. Huwag niyo po hugasan ng paa ko. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, kung hindi ko huhugasan ang mga paa mo, wala kang kaugnayan sa akin. Sabi niya sa English, sabi niya, unless I wash you, you cannot be involved with me. Sabi ni Pedro, ito ang sabi ni Pedro. Ngayon sabi ni Pedro, kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati aking mga kamay at ulo. Nung sabihin ng Panginoon na Pedro, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin.
Eh sabi ni Pedro, abay Lord, kung ganyan din lamang, sige, hugasan mo na pati ulo ko, pati ano yan, hugasan mo na, Panginoon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati ang aking mga kamay at ulo. Yan. Kasi bakit? Gustong-gusto ni Pedro na belong siya sa Panginoon, na part ang Panginoon sa kanya. Nung malaman niya gano'n, sabihin ng Panginoon na, Pedro, kung hindi kita hugasan, wala kang parte sa akin. Wala kang parte sa akin. Para bang wala kang kaugnayan sa akin. Alam niyo po, maaaring ang sinasabi dito ng Panginoon ay yung time na siya po ay nandoon papako sa krus, nandoon na mabubuhos ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Pero alam niyo po, isang bagay pa po na nakikita ko dito. Alam niyo po, di po ba pag naghuhugas naman ng paa, ano man nangyayari dyan? Siyempre, yung maruming paa, kapag ka hinugasan, isa lang mangyayari dyan Siyempre, lilinis. Very common na po, talaga naman ganun mangyayari. Once na hinugasan, siyempre lilinis. Alam niyo po, nung hugasan ng Panginoong Jesus si Pedro, sabi ni Pedro, hindi Panginoon, ayaw ko. Pero sabi ng Panginoon, kung hindi kita hugasan, wala kang parte, wala tayong kaugnayan sa isa't isa. Kaya sabi na nga ni Pedro, sige Panginoon, hindi lang pa ako, kundi maging ulo ko, maging mga kamay ko, hugasan niyo po. Sabi ng Panginoon, ang naliguan na ay hindi na kailangan hugasan, kundi ang kanyang paa. Okay, alam niyo po, isang bagay dito, sabi nga ng Lord, you cannot be involved with me. Ito po kailangan nating magpahugas. Alam niyo po, hindi po tayo perpekto. May mga pagkakataon po na may mga kailangan po na i-correct sa atin. May kailangan na madil sa atin, malinis sa atin. At hanggat hindi mo binibigyan ng pagkakataon ang lingkod ng Diyos na ginagamit para sa iyo. Sabi nga ng Panginoon, ang halimbawa iniwan ng Panginoon, sabi niya, kung hindi mo ako papayagan na linisan ka, wala kang kaugnayan sa akin. Hindi maganda na, para bang sinasabi ng Panginoon, hindi maganda na ako ang Panginoon mo, pero hindi kita pwedeng linisan. Hindi kita pwedeng i-correct, hindi kita pwedeng ituwid. Bakit? Ano bang sinisimbolize nung dumi sa paa? Malamang, ito yung mga bagay na hindi maganda para sa atin. At ang gusto ng Panginoon, magkaroon siya ng bahagi sa buhay natin sa pamamagitan ng paglilinis sa atin. Ngayon, kagaya na sabi ni Pedro, sabi niya, Panginoon, ayaw ko. Ngayon, kung hindi mo papahintulutan ng Panginoon, siguro, sa panahon natin ngayon, sino ba ang ginagamit ng Panginoon para sa bawat isa sa atin? Malamang, kung sino yung itinalagan ng Diyos. Alam niyo po, yung sabi nga doon, ito kung hindi po natin papahintulutan ang mga lingkod ng Diyos, ang ginagamit ng Diyos para sa atin, na maituwid tayo, na makorek tayo, na madil tayo sa anumang mga kamalian. Walang part. Para bang walang kaugnayan? Walang kaugnayan. Paano pat ako yung itinalagan ng Diyos? Paano pat ikaw yung tupa? Tapos, ayaw mong magpapalinis. Ayaw mong magpapakorek. Alam niyo po, dito na kadalasan Kaya sabi ko po sa inyo kanina, dalawang pamaraan para kamtan ng tagumpay. Kailan mayroon kang pastor at kailangan ng birth to, nagpapasakop ka doon sa pastor. Nagpapasakop ka doon sa itinalagan ng Diyos para sa'yo. Nagpapasakop ka. Maaari pong dumating yung time na dahil gustong-gusto mo yung bagay, ayaw mo na. Ayaw mong pahintulutan yung lingkod ng Diyos na malinisan ka. Kasi bakit? Parang gusto mo yun Gusto mo yun. Dahil doon, kagaya ni Pedro, sabi ni Pedro, hindi, wag. Alam niyo po, maraming mga dahilan. Bakit? Marami tayong maisip na dahilan, bakit ayaw ni Pedro. Alam niyo po, si Pedro at saka ang Panginoong Jesus, sila yung talagang kumbaga mas malapit sa isa't isa. Kumbaga maraming mga alagad, pero parang masabi natin sila yung, kumbaga parang siguro mas malapit ang edad nila sa isa't isa. Kasi kung titingnan natin, sila lang yung kailangan magbuwis Kaya ang Panginoon sabi niya, sige, kunin mo yung pambuwis natin doon sa bibig ng isda. At sige, bahid mo ng buwis. Sila lang yung dalawa yung nagbuwis. Ngayon, kumbaga mas malapit sila. Ngayon, ang kay Pedro, siguro, ibig sabihin ni Pedro, Lord, magkasama na tayo. Kumbaga parang, hindi mo na ako kailangang hugasan. Para bang, sa isang banda, para bang,
Hindi na kailangan magpakorek si Peter. Pero alam niyo po, yung sabi ng Panginoon kay Peter, kung hindi mo ako papahintulutan, wala kang kaugnayan sa akin. Ano man ang kalagayan mo, kapatid, ano man yung level ng friendship, ano man yung, kumbaga, parang malapit tayo, para, o di kaya parang, mas marunong naman na, parang, tingin mo, pakiramdam mo, matanda ka naman na para magpasablik pa sa isang mas bata. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, kung hindi mo ito papayagan, hindi mo ako papayagan na gawin ito sa'yo, wala kang kaugnayan sa akin. Alam niyo po, napakabuti na tayo po ay magpasakop. Sapagkat, ito po, dito nag-uumpisa na masabi na meron po tayong kaugnayan. Meron tayong relationship. Hinahayaan mo ako na i-correct ka at ikaw naman ay nagpapakorek. Alam niyo po, napakahirap sa isang Kristiyano, napakahirap sa isang tupa na walang nag-guide na pastol sa kanya. Na para bang walang pakialam kahit anong gawin mo, okay lang. Alam niyo po, sabi nga doon dito sa 1 Peter po, sa Proverbs muna, guys, kung sa inyo, sa Proverbs, o Kawikaan, Proverbs 29 po. Okay, 29 verse 15. Sabi niya po dito, the rod and rebuke bestow wisdom, but an undisciplined child bring shames to his mother. Ayan. Sabi po doon, yung pamalo, ito nagbibigay ito ng wisdom. Pero yung bata na hindi madisiplina, kahihiya ng magulang. Alam niyo po, nitong last time na ako po yung nagturo po sa kapulisan, itong week lang na ito, nabanggit nung isang pulis, sabi niya, parang kumbaga, kasi ang topic po namin doon ay yung orderliness. Kailangan nasa order ang lahat. Ngayon, sinasabi niya, ngayon, na kumbaga parang nasa kapamahalan tayo. Kumbaga, hepe. Ngayon, kung ano yung gawin natin, nagre-reflect yun sa kanya. Sabi niya rin, parang yung kagaya kay pastor. Si pastor, meron siyang pinamumuno ang mga tao. Ngayon, kung yung pinamumunuan niya hindi sumusunod sa kanya, sino mapapahiya? Malamang siya. Alam niyo po, sabi po doon sa Hebrew chapter 13 verse 17. Siguro po dito na ako maglalas. Ayan. Sa Hebrew 13 verse 17, nasabi po dito, continue to follow and be submissive to your leaders, since they are watching over your souls as those who will have to give a word of explanation. By doing this, you will be letting them carry out their duties joyfully and not with grief, for that would be harmful for you. Sabi niya, magpasakop kayo. Magpasakop kayo sa mga namamahala sa inyo, sapagkat sila yung nagbabantay. Sila yung tumitingin ba? Sila yung may pananagutan. Sa Tagalog, sabi niya, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila ay may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtubad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Alam niyo po, ito, ang hirap po kapag ang isang tupa ay hindi sumusunod sa isang pastol. Sabi po dito, minsan, ang hirap ang hirap mag-correct sa isang tupa, sa isang miyembro specific. Yung miyembro mo, i-correct mo. Bakit? Bakit kailangan mong pakialaman? Minsan yung tao ayaw magpakailam sa'yo. Parang si Pedro, sabi niya, Lord, wag na. Ano ba sinasabi, Lord? Okay na ako dito, okay na ako. Ang hirap Ang sabi ng Panginoon, nag-i-insist ang Panginoon, sabi niya, sige na, huhugasan kita. Kasi kung hindi kita huhugasan, wala kang part sa akin. Alam niyo po, may pagkakataon ba para bang, sige na, bayaan ka na lang. Pero hindi po Sabi nga ng Hebrew 13 verse 17, ito po yung tungkulin ng isang pastol. Ang alagaan ka, ang ingatan ka, ang i-correct ka. Ngayon,
Ano man yung ano eh, ano man yung kahinatnan mo, andun din eh. Masabi natin na may pananagutan po sa Panginoon. May pananagutan ng isang pastol. Ngayon, napakaganda po kung tutuusin ko, titingnan po natin eh. Mayroong isang tao na committed para gabayan ka, para alagaan ka, para alalayan ka. Kaya, hindi po, balikan ko lang, dadalawa lang naman natin ito, hindi napakahirap tandaan. Para makamtan mo yung katagumpayan. Yung nagpapastol sa'yo, napakapalad mo na merong nagpapastol sa'yo. Sana rin, magpasakop ka. Sapagkat kung hindi tayo magpapasakop, nakalulungkot po ito. Ngunit ang sinasabi ng Panginoon, wala kang kaugnayan sa akin. Ano sabi doon sa John chapter 15? Na kung tayo po ay nakakabit sa puno, nakakabit tayo sa Panginoon, tayo po ay magbubunga. Hiwalay sa Panginoon, wala po tayo. Sabi doon, apart from me, you are nothing. Lord, yan doon po na, makita po natin na napakaganda po nito na, so ikaw ano nga ba, may share ko po sa inyo. So, bagay po na ito na, huwag po nating hayaan na, dahil sa mga pagkakataon na para bang, ito na, gusto mo yung mga bagay na meron kang, ito talagang, para bang, Lord, ito lang, ibigay mo na sa akin to. Pero, alam niyo po, kalooban ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. So, nawa po sa bawat isa sa inyo, diyan sa Baguio, wag po nawa na dumating yung pagkakataon na aayaw na tayo. Aayaw mo nang mapakailaman ka. Mahal ka po ng Panginoon. At ang dahilan, kaya ka hugasan, kaya yung mga bagay na marumi, ay hugasan sapagkat andun po na tayo po ay may kaugnayan sa Panginoon. Huwag sanang dumating yung pagkakataon, kagaya ni Judas. Kikita po natin dito yun, kung tuloy po nating babasahin doon sa sa John chapter 13. Si Judas po ay hindi naging matagumpay sapagkat ito, hindi siya nagkaroon ng tunay na pagsunod sa Panginoong Hesus. Yan po, maging grateful po tayo. Hindi ko po sinasabi ito sa inyo dahil pastor po ako. Kundi sa akin po, meron ding nagpapastor at na-appreciate ko lamang po ang Panginoon sa mga tao, sa mga lingkod na ginamit niya para sa akin. Dahil kung hindi po dahil sa paggabay ng mga lingkod na ito ng Diyos, maaari pong wala po ako ngayon dito. Wala pong isang pastor mulo na makapag-share po sa inyo ngayon. Pero yun po, nawa po ay nakita po natin ang kalagahan ng mga bagay na ito. Lagi lang natin itong ginagawa sa camping. Pero isa pong bagay na matutunan natin dito, kung hindi po tayo magpapahugas, kung hindi po tayo magpapakorek sa mga leaders na itinalaga sa atin ng Panginoon, nawawala po yung kaugnayan natin sa kanila. Nawawala po yung kaugnayan natin sa Panginoon. So manatili po tayo na nakakabit sa Panginoon, manatili po tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos, sa correction ng Lord. Kasi mas mabuti pa rin naman ipo-correct kaysa wala. Kapag wala na nag-correct sa'yo, naku, napakadelikado na yan. Kaya po ano po yun po yung bagay na nais ko pong i-share sa inyo. So maraming salamat po sa muli sa pagbibigay niyo sa akin ng pagkakataon na makapag-share po sa inyo sa maikling sandali na ito at sa maaring simpleng bagay pero nawa po ito po yung nagkaroon ng tumimo ito sa ating puso't isipan na ma-appreciate po natin at lagi lang tayong payag. Hindi naman tayo perfecto eh. And good thing kapag nagpa-correct tayo, nag-umpisa na po tayo na tumama. Kasi kaya naman tayo kinokorek para tumama po tayo. At para tayo po ay magabayan. So, muli po, maraming salamat po. At bago po, siguro hanggang dito na lamang po. At tayo po ay, nais ko po kayong ipag-pray. Sige po tayo po yung manalangin. Father God, maraming salamat po sa mga kapatid ko, Panginoon, sa Rema Baguio, sa mga kabataan, sa mga magulangin. Lord, tunay nga, Panginoon, na salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid na ito. And I pray, Lord God, na Ikaw po, O God, ay patuloy na magpala sa kanila pong mga buhay. Na Lord, makita nila, matagpuan nila, Panginoon, na tunay nga na Ikaw ay Diyos na mabuti, O God. Sapagkat kung Ikaw, O God, ang nagpapastol, O Lord God, kagaya nga ng awit ni David, O God,
Lord, si Yahweh o ikaw o Diyos ang aming pastol. At kailanman di kami magkukulang. Lord, I pray, ang mga kapatid ko sa Rema Baguio, God, matagpuan nila, Panginoon, ang pabor mo, O Diyos. Lord, God, na dahil ikaw ang aming Panginoon, ikaw, O Diyos, ang nag-iingat sa kanila. Ikaw ang nagpapala sa kanila. And Lord God, dalayan ko rin, Panginoon, Lord, na pagkalooban mo sila, Panginoon, ng submissive heart, O God. Isang pusong masunurin sa iyo, O Diyos, sa anumang pagtutuwid mo, anumang koreksyon, O God. Lord, ito po'y sa ikabubuti nila, O Diyos. Kaya Lord God, hayaan niyo po, Panginoon, lalo higit sa mga mahihirap na sitwasyon, patuloy mo po silang turuan na magtiwala sa iyo. Sa magandang plano mo, sa kanila pong mga buhay, O God. Lord, sa panahon, O God, na mahirap sa kanila magpakorek, hayaan niyo po, Panginoon, na ito'y mapagtagumpayan po nila. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa mga pagkakataon, O God, na Lord, na nandoon, Panginoon, yung hirap na magpag-guide, Panginoon, Lord, maging bukas sa kalooban nila, Panginoon, ang tanggapin ang guidance mo. And Lord, yan, tunay nga, tanggapin nila katagumpayan, maranasan nila, Panginoon, katagumpayan sa kanila po mga buhay. Kaya Lord, salamat po, ikaw ang mataas at madakila sa amin pong mga buhay. Maraming po salamat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, yan po. God bless.